Hi mga katribo, ako si Ate Mucha. Ang topic nato karon is mga pwedeng kasuhan sa ombudsman according sa ChatGPT. So maningkamot taron na kani si ChatGPT magkapulos man lang sad, especially sa mga taong walay access sa information or dili kabalo asa mo access sa information kay gina-control. Especially sa mga bukid, sa mga rural community, sa mga pobre nga lugar diri sa Pilipinas, ang naga-control lang sa communication is actually katong mga dato, mga kwartahan ug katong mga gamhanan. So ang mga pobre paghuraw na sila, makulbaan na dayon na sila kay kulang man sila og kaalam. Sa una puwede pa ta magsugod, "Ay giuto-uto ko kay wala ko ka-eskwela." Karon paningkamutan nato maski wala ta ka-eskwela, tudloan ta mo kung unsaon pagpangutana or pagkuha sa detalye sa pinaagi sa ChatGPT. So atong buhaton is specify nato ang resources with regards sa ombudsman. So mag-screenshot ta, testingan nato karon ha, ipakita nako sa inyo ha ang mga buhaton nato. So next is ang atong buhaton is moadto daw ta sa asa ba 'to? Mao ba ni? Tanaw nato ha. Is this you, my friend? Okay kani. Make sure kung gusto ka magpangutana sa ChatGPT dapat naka-register. So imong email. So kung wala kay email magpatabang ka kay kinahanglan nimo maka-register sa ChatGPT na makapangayo sa iyang tabang nga libre. I think limited lang ni iyang matabang sa ato nga libre, pero at least naigamayng libre, 'di ba? So moadto ta, actually gi-check na nako ang ChatGPT ganina, gi-check na po nako ang website. Mao ni ang official website sa ombudsman. So mao ni atong gamiton nga source sa ChatGPT para dili siya general. So tabangan ta mo ha. So mangutana ta. Tan-aw nato be kung unsa ibisaya nato. Unsa ang function sa Ombudsman Philippines? O ngano ibutangan mo 'tong Philippines kay napoy ombudsman sa laing syudad gamit ang gamit ang source source. O kuha na 'tong source is katong website www.ombudsman.gov.ph. Okay ha, kani atong source. So kani siya si ChatGPT uy, the functions of the ombudsman includes investigating and prosecuting government officials involved in graft and corruption, overseeing public officials adhere to ethical standards, and providing assistance to citizens in resolving complaints against government service. The ombudsman also promotes integrity and efficiency in public service, ensures government transparency and handles requests for assistance. Tagalog man gud siya no atong buhaton. What are the use Tagalog functions sa Ombudsman Philippines. Okay. Okay ha, tanggalon nato ni PH, tanggalon nato ng HTTPS be. Malay mo lahi ang tubag. Lahi mo gud ang tubag sa ako ah. Okay, nara. So Tagalog. So kung medyo lisod ka mag-English, pwede nato ma-request si ChatGPT na mag-Tagalog. Di lagi ma-down. Okay, ang pangunahing tungkulin ng Ombudsman sa Pilipinas ay ang imbestigasyon at pag-usig ng mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa katiwalian. Tinitiyak din nila ang pagsunod ng mga pampublikong opisyal sa mga pamantayang etikal, nagbibigay ng tulong sa mga mamamayan sa pagresolba ng mga reklamo laban sa serbisyo publiko at nagsulong ng integridad at kahusayan sa pampublikong serbisyo. Sila ay nagtataguyod ng transparency sa pamahalaan at humahawak ng mga kahilingan para sa tulong at mga clearances. Okay, I hope self-explanatory siya, no?
ChatGPT. I hope makita ninyo. Okay. Gamit ang www.om. Butaan na tog site kay nag-change, gi-close man gud nato to. Possible.gov.ph. So ang proseso sa pag-file, okay. Pumunta sa website, bisitahin ang opisyal ng website ng Ombudsman ng Pilipinas. Magrehistro o mag-login, hanapin ang tamang paraan ng pag-file. Sumunod sa mga tagubilin, isasubmit ang reklamo, tumanggap ng konfirmasyon. So pwede dahil sa website. Kung naamo diri sa Davao, ang ilang office is naa sa GSIS, sa likod sa GSIS. Nangutana ko last time, pwede ka mo adto dito magpa-consult sa diri mga paghakbang sa pag-file ng complaint, sumulat ng liham. Wow, maalaala mo kaya. Of course, na dito imong pangalan, address, posisyon, mga detalye sa reklamo, tapos mga ebidensya. So dili ka pwede magto ombudsman na maghatod-hatod og chismis. Nasayang kayo ang pamisahe. Pagkumpleto ng complaint form, of course, na di sila complaint form. Kung moagto ta dito sa ombudsman, pagsumiti ng reklamo, personal na pagsumite or pag-mail or online submission. So amo to yung naka-discuss ganina. Pagtanggap ng reklamo, makatanggap ka ng acknowledgement receipt mula sa ombudsman bilang patunay. So kung dapat mga acknowledgement receipt investigasyon. So ang ombudsman ang magkandak og investigation, tapos ang formal investigation mag-follow afterwards kung masulti na uy murag okay siya, murag naay point ang atong pwede siya matagaan gyud siyang pansin sa government. And of course, resolution. Matapos ang investigasyon, maglabas ang ombudsman ng resolution. Kung may natagpo ang sapat na ebidensya, maaari nang iakyat sa kaso ng Sandigang Bayan para sa criminal prosecution o pagpataw ng administratibong parusa. Kung hindi ka sang-ayon sa desisyon ng ombudsman, maaring maghain ng apela sa motion for reconsideration ayon sa alituntunin na nakasaad sa resolution. Yes, pwede ka na sa Court of Appeals. My gosh, kipaningot ko. So, another ChatGPT. Sino ang pwede makasuhan sa Ombudsman Philippines? Okay, waiting. Sa Pilipinas, ang Office of the Ombudsman ay may kapangyarihang mag-imbestiga at maghabla laban sa mga opisyal ng gobyerno na nagkasala ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang uri ng iligal na gawain sa pamahalaan. Maaring kasuhan sa Office of the Ombudsman ang mga sumusunod, mga opisyal na gobyerno, kabilang ang mga nasa mataas na posisyon tulad ng mga miyembro ng gabinete, senador, kongresista, gobernador, mayor at iba pa. Mga kawani ng gobyerno, so mga government employees. Individual na nagsasagawa ng negosasyon o transaksyon sa pamahalaan tulad ng mga kontratista, supplier at iba pa kung sila ay sangkot sa katiwalian o illegal na gawain. Okay, so pwede po di ay ma-filean sa ombudsman ang mga private individuals na naga-business, nagakandak og business transaction sa government. Okay, be? For example, pwede ba si barangay captain na nagpa-lending, pwede ba makasuhan sa Ombudsman Philippines? Source www.ombudsman.gov.ph. Ombudsman, okay. Wrong spelling pa. Okay. Sa Pilipinas, ang barangay captain ay isang opisyal ng lokal na pamahalaan na may tungkulin na pamahalaan sa isang barangay. Ang barangay captain ay maaaring kasuhan sa Office of the Ombudsman kung mayroong mga sapat na ebidensya na nagpapakita ng kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan, katiwalian o iligal na pagpapatakbo ng barangay. Ang pagpapautang ng pera ng barangay o pagnenegosyo gamit ang pondo ng barangay ay maaaring maging sanhi ng controversial
kontrobersiya kung hindi ito naayon sa batas at patakaran ng lokal na pamahalaan. Kung mayroong sapat na basehan at ebidensya, maaaring maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa barangay captain na nagpapalending ng pera mula sa pondo ng barangay. So noted ha, kinahanglan naa kay evidence para ka maka-file og kaso. Isa pa, ah, government employee na retired na, pwede bang makasuhan sa ombudsman? Kay, di ba retired na good siya, di ba? So, pwede pa ba siya makasuhan? Ombudsman Philippines? Okay. Kahit isang retiradong kawani ng gobyerno, maaari pa rin siyang kasuhan sa Office of the Ombudsman sa Pilipinas kung ang kanyang aksyon o gawi habang siya ay nasa serbisyo ay nagdulot ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan o iba pang uri ng iligal na gawain. Ang Office of the Ombudsman ay may kapangyarihan na mag-imbestiga at maghabla laban sa gawing katiwalian kahit na ang individual ay hindi na aktibo sa serbisyo. Oh, like for example, no, HR ka, HR department head ka, tapos naade kay ebidensya na, uy, nagapa-accommodate siya ghost employees. Bawal ba yan ng ghost employees, no? So, unsa man imong ebidensya, nakaka-ebidensya na, o pwede ni mo na masubmit dito sa Office of the Ombudsman. For example, government employee, naga-transact sa mga kontraktor, construction worker, so na siya mga supplies nila. Tapos nahibaw-an nimo nagapangayo siya og cut. Every time ma-approve to siya na kontrata, pwede din nimo na siya ma-filean. That is kung naa kay ebidensya. Okay? Nakasabot? I hope nakasabot. So dili ta pwede magpadalos-dalos sa atoang bugso ng damdamin kung naglagot ta sa aning tawhana, kay dili siya enough, no? Ladies and gentlemen, ha, dili siya enough na ang atong kahibalo kinahanglan na siya papel. Ang pangutana, pwede ba si ombudsman magkuhag anonymous na mga complaints? Mudawat sila. Pero dili gid siya muusad nga kaso kay kinahanglan manggod kung mag-file kag complaint kinahanglan under oath. Ano lang siya, murag for the reference lang ang imong gisulti dito kay magpa-anonymous man ka. So pwede pud usa pa man ay kani politician na tapos na ang termino. Pwede bang makasuhan sa ombudsman? Kumpletuhon lang gyapon nato ha. Okay. Philippines orong spelling na pod. Oo, maaari pa ring makasuhan ang isang dating politiko sa Office of the Ombudsman sa Pilipinas kahit tapos na ang kanyang termino kung mayroong sapat na ebidensya ng katiwalian, pang-aabuso o sa kapangyarihan o iba pang iligal na gawain na naganap habang siya ay nasa serbisyo. Okay. Ang Office of the Ombudsman ay may kapangyarihan na mag-imbestiga at maghabla laban sa mga dating opisyal ng gobyerno para sa anumang mga paglabag sa batas, katiwalian na kanilang nagawa habang sila ay nasa pwesto. Hindi limitado ang kapangyarihan ng ombudsman sa mga kasalukuyang opisyal lamang. Kundi kasama rin ang mga dating opisyal na maaaring managot sa mga pagkakamali o krimen na kanilang nagawa noon. Sila ay nasa posisyon pa. Tulad sa iba pang kaso, mahalaga pa rin na sundin ang tamang proseso at mga patakaran ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng reklamo laban sa isang dating politiko. Okay, that's it. Kana lang atong tulong questions. You can consult ChatGPT. Disclaimer ta ha. This is an information, education, entertainment use only. This should not replace sa legal advice sa professionals like lawyers. Please also consult a lawyer before you make drastic decisions, especially itong mga namroblema. Kay huraw-huraw lang ba? Kay nagtuo siguro sila
ang pobre ug wala na ka eskwela pwede mauto-uto. So karon gamit nato ning ChatGPT. The thing is, kinahanglan nato gihapon i-verify ha kung tama ni si ChatGPT. Kay si ChatGPT na gud siya disclaimer pod. Wait lang, excuse me. ChatGPT can make mistakes. Check important intro. Okay. Dili pa gid accurate si ChatGPT. For more information, you can visit www.ombudsman.gov.ph and please tell me if makatabang ni siya sa inyo ha og na ni siya pulos. I-stop screen share sa nato. Ladies and gentlemen, I hope makatabang ni sa inyo ha. Para maliwanagan ta sa mga tamang information. We have to do our part, and then please comment down below if you like this kind of concept tutorial, especially sa mga Bisaya dira, sa mga maulaw nga mag-English or maulaw mo angkon nga dili gud bihasa sa English. The most important thing is kamo unsa ba gyud ang mas maayo sa inyo ug mas makatabang sa atua, especially sa mga taong ginahuraw, ginahadlok, pero kung makabalo ta sa information, naunsa man ni si sir, naunsa man ni si ma'am, gisag-gisagahan man tag mata, gihuraw-huraw man ta nga batuon atong balay. Pero di na pwede sa government official, sa government employee, naa na sila'y tulubagon. Ayaw mo kahadlok, mag-file og complaint kung naamoy ebidensya. Pero kung wala, magsugod sa mo sa pag-gather og ebidensya. Until then, this is your Ate Mutia saying, bye-bye!